Medyo maiksi ang ating pag-awit ngayon sapagkat meron po kaming gustong i-share sa inyo ngayong hapong ito na maaring nangangailangan ng mas mahabang oras. At kung hindi man, ay di tayo po ay pwedeng matapos ng maaga. Ano po? Ang iba sa inyo ay praise the Lord. For the very first time, on time si Pastor or maaga ang ating service. No? But ito po ay mensahe na na-share actually ni Pastor Paul itong nakaraang dalawang service kaninang umaga. At nagiging, kumbaga ito yung kanyang ipinagpipray na message na nais niyang iparating sa New Life, sa congregation, dahil, hindi lang sa nangyayari sa paligid natin, kundi talagang binibigyan ng Panginoon ang ating senior pastor ng, kumbaga, leading, na bigyan ng pansin o liwanag kung papaano natin ginagamit ang ating mga resources para sa gawain ng Panginoon. At palagay ko ay karapat-dapat lamang po na inyo pong maintindihan kung paano po tayo nagiging maayos, matapat, nakatiwala sa mga pagpapala, sa oportunidad, sa mga provisions at mga finances na ipinagkakatiwala sa tahanang ito o sa church na ito. Sabi nga ni Pastor Paul, mayroon po siyang mga napapanood ng mga video, lalo na po sa States, na matitindi ang pag-atake sa mga malalaking gawain or churches sa Amerika at doon ay nagkakaroon ng pagdududa kung papaano nila hinahandle ang kanilang mga finances. Which is to me, ay hindi mo naman sila masisisi, itong mga nagkikriticize sa church, which is dapat talagang ang iglesia ay dapat na maging wise at maging masinop kung paano pinoproject natin ang katotohanan patungkol sa mga blessings ng Panginoon. At ginagamit ito ng kaaway para sirain ang gawain at ang iglesia sa kapanahunan natin. Kaya yung mga ibang mga preachers na very popular, hindi nagiging maingat. Mas ipinopromote pa ang kanilang mga luxury, kanilang airplane, kanilang mga bahay, kaysa sa yung kaligtasan at gawain ng Panginoon, which is doon nagiging extreme minsan ang katuruan patungkol sa prosperity. At alam niyo po, sa New Life, hindi po natin kailanman ikinakahiya na kalooban ng Diyos na tayo ay managana. Can you say amen? Yun ang nais niya sa atin. Tayo po ay nais niyang managana, nais niya po tayong makaranas ng kasaganaan. Ngunit, ang kasaganaan dapat ay hindi pagpapakita ng pansariling kagustuhan or satisfying lang ng ating sariling consumption, kundi ang kasaganaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang prosperity na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, ay mayroong dahilan. Hindi po para iyong ipagmalaki, iyong gamitin ito para maipromote ang iyong pangalan, kundi ang prosperity po sa banal na kasulatan ay may purpose. At ang importante ay yung purpose, hindi lang yung wealth, hindi lamang yung prosperity. At yun ang ikinakatakot natin sapagkat yan sinasabi ng salita ng Diyos. In fact, babasahin ko po itong mga sumusunod na talata bilang pangako ng kasaganaan sa kanyang mga anak at sa iglesia. Genesis chapter 12, verse 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita. Can you say amen? At gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun ang pinaka-ultimate goal
ng pagpapala. Pagpapalain kita sapagkat ikaw ay magiging pagpapala. Dahil hindi ka naman pwede maging blessing kung wala kang blessing. Di ba? Hindi tayo makakaroon ng kakayanan para mag-bless ng ibang tao kung wala tayong provision. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala para sa iba. Mga awit, Kapitulo 1, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng mga masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan, sa kalooban, sa nais ng Panginoon at binubulay-bulay niya ang kanyang mga salita araw at gabi. Ano mangyayari sa kanya? Verse 3, katulad nito'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Lagi siyang sariwa. Lagi siyang fresh, sariwa ang dahon, at lagi siyang namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sino po rito ang gusto ng buhay na matagumpay, masagana, at mabiyaya? Yun ang kalooban ng Panginoon. At alam nyo, pangako niya yon. Ang sumusunod sa Kanya ay hindi kailanman pababayaan ng Panginoon. May mga pagsubok, yes. May mga challenges, yes. May mga tribulation, yes. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa 3 John chapter 2 o chapter 1 verse 2 to 4, sabi niya rito, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. At yan ang kalooban ng Panginoon, ang kaginhawaan. Amen? Ikaw ay guminhawa at bumuti, maging malusog ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa, ang iyong emosyon, ang iyong pag-iisip, ay maginhawa, maayos, it's prosperous. Sapagkat sabi niya rito, ako'y totoong nagalak ng magsidating ang mga kapatid na nagpapatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at gumagawa ka ng tama, pasasaganain ka ng Panginoon. Can you say amen? May prosperity. Kaya lang, yun nga po, on the other side, maging matalino tayo at maging wise. Sapagkat kapag ikaw ay pinapasagana ng Panginoon, alam niyo po, ang pera ay may kakayanan para lasingin ang tao. At higit sa lahat, lalo na kapag ikaw ay hindi pa mananampalataya sa Panginoon, ang puso ng taong makasalanan ay laging sumusunod sa spirito ng kasakiman at laging pang sarili. Sabi nga sa Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi, alam niyo po, ang kayamanan ay isang neutral na tool. Pero ang puso ng tao ay deprived at makasalanan at talagang may kakayanan, ang kayamanan, ang posisyon, ang fame para languin ka at maging sakim at makasarili. Ang nakakalungkot, hindi lang ito sa mga hindi mananampalataya. Minsan nakikita rin ito sa mga nagdideklara na sila ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya naman, ang nais ng Panginoon sa atin ay maintindihan kung papaano po mamuhay ng tama at kung papaanong mamuhay ng may integridad. Mga kapatid, hindi pera ang pinag-uusapan dito, kundi puso ng tao. Hindi po kayamanan ang ating pinag-uusapan dito,
kundi ang kaisipan at ang desisyon ng isang tao na hindi siya kailanman magpapasilaw. At yun ang lagi pong kahinaan ng tao. Ang madaling masilaw sa pera at sa kapangyarihan. Nakikita natin itong mga nakaraang buwan kung anong nangyayari sa ating paligid. Hindi lamang sa Pilipinas, actually. Nakita nyo ba yung riot sa Indonesia na sinusunog nila ang kanilang sinunog nila talaga yung kanilang parliament dahil sa korupsyon na lumalaganap sa kanilang gobyerno. Nakita niyo yung riot na nangyari sa Nepal. Grabe, no? Talagang sinunog ang bahay ng Prime Minister. Talagang itinulak ang mga nasa gobyerno sa isang ilog talaga. Pinagbabato sila, ganon ang galit ng tao. Ang Nepal po ay malapit sa ating puso sapagkat mayroon po tayong church doon sa Kathmandu. Kamakailan lamang may mga riot na nangyayari sa Morocco. Ganon din. Nagkakaroon ng riot at sinisira ang buildings ng kanilang gobyerno sapagkat ang tao ay talagang mulat na sa katotohanan na iilang politiko anong tawag nito? Nagpapasasa. At alam nyo naman, mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi po ba kung hindi po tayo, at ako po ay, sabi ko nga kay Pastor Paul kaninang umaga, as a Filipino, I can always speak for this country. He has to be careful. Kailangan niya maging maingat sapagkat siya ay, Pilipino sa puso, pero foreigner pa rin sa passport. Pero totoo ang kanyang sinasabi. Sa totoo lang, itong issue natin ng korupsyon sa gobyerno natin, at ito ay dapat lamang pong mapag-usapan din natin dito sa church. Sapagkat isa sa nais ng Panginoon sa atin ay kung meron mang dapat pagkatiwalaan ang mamamayan at ang tao at dito sa ating bansa, kung meron mang dapat mapagkatiwalaan ay tayo na iglesia ng Panginoon na naniniwala sa katuwiran, binago ng Panginoon. Can you say amen? May takot sa Panginoon, may malalim na personal na kaugnayan at karanasan sa kalwalatian at kabanalan ng Diyos. Binago tayo ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa kasakiman, mula sa pagiging makasarili. Binago tayo at binigyan tayo ng isang bagong buhay. At bilang isang kalipunan, sama-samang pinagsama niya dito sa church na ito, dito sa iglesyang ito, at dapat tayo mismo ay pagkakitaan ng integridad. Can you say amen? Alam niyo, maging maingat din po tayo na lagi tayong nag-aakusa sa ating gobyerno, pero tayo po ba bilang isang mamamayang Pilipino ay masasabi natin ng may malinis na konsensya? Tayo po ba ay gumagawa ng tama? Kayo po ba ay nagbabayad ng inyong income tax? Tayo po ba ay nagiging maayos na Pilipino at minsan gusto mo nang sumuko dahil sa hindi magandang pagmamanage ng gobyerno pero hindi mo kailanman ito pwedeng itigil sapagkat, mga kapatid, ang katuwiran ay hindi kailanman matatalo. At kahit na tayo ay iilan o tayo ay minority, hindi natin pwedeng itigil na hindi na ako gagawa ng tama sapagkat ang buong gobyerno hindi na gumagawa ng tama. Hindi po pwede ganon. Ang gagawin natin, patuloy nating ipapanalangin ang ating bansa at patuloy nating gagawin kung ano ang tama.
Sapagkat pasasaan ba't makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating bansa. Amen? At dahil dito, minarapat ni Pastor Paul na i-share ang tungkol sa church, sa New Life. Kung ang tanong ng mga Pilipino sa ating gobyerno, saan napupunta ang mga buwis na ating ibinabayad? Grabe, no? Hindi natin pinapag-usapan ang milyon, hindi natin pinag-usapan ang bilyon. Ang pinag-uusapan po natin ay trilyon. Saan napupunta ito? Sabi ni Pastor Paul, magandang mensahe yan. Magandang title ng message yan. Kaya ang title ng message ko ngayong hapon, saan napupunta? Saan napupunta ang inyong tithes and offering? Yan ang magandang tanong. Saan napupunta ang mga seeds na inyong sinusow dito sa church? Saan nga ba napupunta? Yan ang pag-uusapan natin. Saan ba napupunta? Alam niyo po ba, which is very, very interesting, kung meron mang unang tao na pinuspos ng Banal na Espiritu or sinabihin niyang pupuspusin ko sila, sino po ang alam niyo? Unang tao na sinabihan ng Panginoon na pupuspusin niya. Niisip natin siguro si Abraham, si Moses, hindi po ba? Kasi mga mighty men of God yan na binanggit ng Bible. Well, hindi po sila. Maaaring hindi nyo po naalala o hindi kayo familiar sa pangalan. Exodus chapter 31, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko sino yon? Bezalel. Anong pangalan po? Kilala niyo po si Bezalel? Yan. Siya po ang anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ng Huda. Sabi ng Panginoon, pinupuspos ko siya ng aking spirito at binigyan ko ng kakayahang, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. Verse 4, ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mga mamahaling bato, maging mahusay sa pagdilok at dalubhasa sa anumang gawaing pangsining. Verse 6, pinili ko rin para makatulong si Aholiab, anak ni Ahisamak. Ahisamak, okay? Medyo makakuan yung kanyang pangalan, ano? Mula sa lipi ni Dan, binigyan ko siya ng kakayahan ng ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Ano yung gagawin nila? Verse 7. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaban ng tipan, at luklukan ng awa sa lahat ng kasangkapan ng tabernakulo. Sila po ay pinuspos ng Banal na Espiritu para maging kontraktor. Sila po ang unang contractor sa Bible. Amen. Kaya pagpili po natin lahat ng mga contractor in Jesus' name na sila ay puspusin ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Sila po ang unang contractor na pinuspos ng Banal na Espiritu sapagkat ang kanilang trabaho, meron po silang project. At hindi po ito ghost project. Ito po ay ang tabernakulo at sila ay pinuspos ng Banal na Espiritu. Nais ng Panginoon na lahat ng mga kontraktor, hallelujah, ay puspusin ng Panginoon.
Hindi upang magkamal ng maraming pera, kundi magtayo ng isang tahanan para sa kanyang kaluwalhatian at para sa pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Can you say amen? Sila ay pinili ng Panginoon. Iyon ang unang-unang pinili ng Panginoon upang magtayo ng tabernakulo sa gitna ng disyerto. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Nais kong mayroong isang tahanan na kung saan doon ako titira at kung saan doon makakaranas ng pagkilos ng kanyang presensya at kung saan ay magkaroon ng isang lugar na ang kalwalhatian ng Diyos ay bababa at upang ang tao ay magkaroon ng karanasan ng realidad ng pag-ibig ng Diyos, ng realidad ng pagbabago ng isang buhay at magkaroon ng isang tahanan na yung mga nalilito, yung mga naliligaw, yung mga walang pag-asa, yung mga hindi nila malaman kung totoo ang Diyos o hindi, may isang tahanan na nais ng Panginoon na maitayo. At kung pupunta ang tao doon, makakaranas sila ng pagkilos ng Panginoon. At yan po ang iglesia ng Panginoon. Can you say amen? At yan po ang itinatayo ng isa pang napaka-anointed na contractor sa New Testament. Sino pong alam niyong contractor sa New Testament? Ang alam po natin ay si Jesus ay karpintero. Di ba? Sa biblical times po, hindi lang karpintero si Jesus o anak ng karpintero. Ang pagkakasabi po sa Bible, sila ay builder. Contractor din. Yung tatay ni Jesus, si Joseph, contractor din po yon. Builder. Hindi lamang po karpintero na gumagawa ng bahay, kundi sila po yung nagbibuild din ng bahay. At ngayon, si Jesus, sabi niya, I will build my church. Can you say amen? Maigi na lang ang ating Panginoon, ang ating contractor sa church. Can you say amen? Nais niya na ang kanyang church ay ma-build ng tama. Nais niya na dito sa church ay maayos ang henerasyon, maturuan ang mga kabataan, magkaroon sila ng karanasan kung saan may Diyos na buhay, may Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagliligtas. At kapag nanampalataya ka sa Kanya, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nais niya magtayo ng isang iglesia na kung saan nandoon ang lugar na makakaranas sila ng kapatawaran, ng kaligtasan, at ng pag-ibig ng Panginoon. Yan po ang church. Kaya naman, tayo po dito sa church, kami po na nasa leadership dito sa church, ay binibigyan ng Panginoon ng isang mahalagang tungkulin na dapat ay i-manage ng tama ang resources ng church. Can you say amen? Saan napupunta? Well, mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng mga pictures kung saan napupunta yung ating mga ikapo at mga offering sa Panginoon. Natapos po natin ang deep well na 20 years old na. At milyon din po ang nagastos po natin dyan. Kung wala po tayo yung deep well, hindi po gagana ang ating mga CR. Amen? Katatapos lang po nating maayos ang fire prevention sprinkler na almost 7 to 8 million mula dito sa sanctuary, sa basement, hanggang sa lahat ng floors ng building natin. Upang nang sa ganon, maging ligtas ang building na ito sa anumang uri ng sakuna ng sunog. At yan po ay ginastosan din po natin ng milyon. Yung ating pong bubong, na halos 20 taon na, ay kinakailangan na pong palitan. Sapagkat ito po ay tumutulo, dyan po sa balcony, maigit hindi po umuulan ngayon ng malakas. Pero alam niyo po, yung mga nakaupo dyan sa likod, tumutulo po yung ating bubong dyan at ginagawan na lang ng
paraan ng ating engineer, tapal king ang tawag sa kanila dyan. So, tapal ng tapal dito. Pero ang isa pong pinakamagandang gawin po dyan ay palitan. At yan pong ating bubong ay halos 20 taon na, kaya kinakailangan na po natin palitan yan. At gagamit din po tayo naghahanda rin po tayo ng milyon para po dyan sa bubong na yan. Ang ating pong aircon 3 years ago ay 3. Sila po ay 21 taon na. 21 years old na po ang ating air. Sino po rito nagpapasalamat na ang building na ito ay air condition? Hallelujah. Kayo po ba'y nagpapasalamat na ang ating pong sanctuary ay, well, ang ating pong air conditioning, sabi nga ni Pastor, ay outdated na. Actually, wala na pong gumagawa ng aircon na itinayo dito, inilagay natin dito. Kaya kapag papalitan na po yan ay ibang unit na po sapagkat siya po ay outdated na. So, meron po isang aircon na ilang beses nating nire-resurrect. Ilang beses nating sinasabing, mabuhay ka in Jesus' name. Nabuhay siya, namatay, binuhay ulit, namatay. Ngayon ay hindi na po kailanman bubuhay. Ayaw niya nang mabuhay. Tuloy-tuloy na siyang namatay. Kaya po nagdagdag po tayo ng mga air conditioning dito sa baba. At yan din po ay papalitan natin at aabutin din po yan ng milyon. Hallelujah! Pero naniniwala tayo ng provision ng Panginoon na ay kanyang ibibigay dito sa church na ito. Pag ginawa yung aircon na yan, kinakailangan po nating hindi mag-service po rito. At babaklasin po itong buong wall na ito sapagkat yung air conditioning po ay nandyan, 3 parang minibus na malalaki. Nandyan po sa taas. At hindi po kailanman matatanggal yan kung hindi natin babaklasin to. Kaya malaking renovation na mangyayari po dito sa ating sanctuary. Magkano po yan? Ang sabi po ay estimate, 30 million lang naman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mayaman si Papa. Amen? Sino po ang nagpapasalamat na pagdating nyo rito, nakabukas ang ating mga ilaw, nakabukas ang ating mga air conditioning, ang ating mga building ay malinis, ang ating mga upuan ay nakaayos, ang ating po mga restroom ay malinis every Sunday. Ang ating mga rooms na kung saan ay ginagamit ng mga kabataan ay nakabukas. Ang ating pong mga staff at volunteers ay laging nandyan, lalo na po ang mga housekeeping, ang lahat na nag-aayos, ang ating engineer team, na madaling araw pa lamang ay pumapasok po dito sa church para lamang buksan ang air conditioning para magamit ng congregation pag Sunday. Lahat po ng mga volunteers na nandito ngayon, ayan, mga volunteers, mga workers, nandito po sila. Nagpapasalamat tayo na ang worship team ay laging nakaprepare. Nagpapasalamat tayo na ang sound system ay gumagana, purihin ang Panginoon. Kasi kapag hindi po gumagana ang sound system, hindi nyo po ako kailanman maririnig ngayon. Nagpapasalamat na mayroon po tayong LED wall na maayos na gumagana rito. Yung mga nasa media, yung mga videos na ginagamit, mga vehicles na ginagamit natin, pang shuttle, back and forth dyan sa gate dito, ay yung mga traffic marshal. Nagpapasalamat tayo sa mga traffic marshal na kahit minsan ay sinisigaw. Nasisigawan minsan ng mga umaaten sa New Life. Hallelujah! Palapakan nga muna natin ang mga traffic marshal sapagkat kahit na umuulan, umaaraw, o anuman ang nangyayari sa labas, nandun pa rin sila at nakangiti at nagsasabing, praise the Lord. Brother, dito ka mag-park. Hindi! Dito ako dapat mag-park. Hindi. Nakikipag-away pa. Maigi na lang, mababait ang mga taga New Life. Can you say amen? At sinasabihan yung God bless you, traffic marshal, sa inyong pagtitiis at pangunguna sa amin. Amen and amen. Tingnan po natin ang mga ministeryo ng New Life. Ang ministry po natin. Ano po yung mga gumaganang ministry?
Salamat sa Panginoon sa ating nursery at sa ating Little Legends na pinapangunahan ng mga volunteers natin. At salamat sa Panginoon sapagkat maganda yung, kung pupunta po kayo sa Little Legends at dalhin niyo po ang inyong mga anak doon, hindi na po sila aalis doon. Sa ganda ba naman ng playhouse doon at mga laruan doon sa area na yun, marami po nagsasabing parents na parang ayaw nang umalis. Dahil sa atin po, pinapahalagahan natin ang mga anak ng mga bata ng pamilya sapagkat kapag inalagaan mo ang mga bata, yung parents ay talagang mapipilitang attend sa church. Pag sinabi ng nanay, ng mga anak, pumunta tayo sa church ngayon, wala silang ibang magagawa kundi pupunta sa church sapagkat nag-i-enjoy sila sa Little Legend, sa Wonder League, sa Kids Collective na nagkaroon ng baptism, kamakailan lang. Papurihin ang Panginoon. Palapakan nga po natin na tinuturuan ang mga bata natin sa maagang edad. Lumalago sila, lumalaki sila dito sa church na may pagkaalam patungkol sa katotohanan ng personal na relasyon sa Panginoon. At mga kapatid, hindi kailanman masasayang ang mga butil at ang mga seeds na ating itinatanim sa mga kabataang ito. Sila ang susunod na congressman, kontraktor, senador at presidente ng Pilipinas na sa biyaya ng Panginoon ay hindi na mangungulimbat. Hallelujah! Alam niyo, sa totoo lang, ang pagbabago sa kultura ng isang bansa ay hindi madali. Hindi po instant. At alam niyo po yung nangyayari ngayon? Nakita ko na po ito ilang beses para siyang script na paulit-ulit. Mag-iimbestiga, mag-i-expose, hanggat mamaya, ano po mangyayari? Wala. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid, dahil ang sagot ninyo ay tila para kayong malamyang-malamya na sinasabing wala na. Hindi po, magbabago ang Pilipinas sapagkat ang pagdidisciple ng isang bansa ay mahabang proseso. Nagsisimula po ito sa Little Legends, mga kapatid. Nagsisimula po ito sa Kids Collective. Nagsisimula ito sa midpoint. Ang mga kabataang yan na siya magiging tunay na kinabukasan ng ating bansa ay panalangin natin at ako'y naniniwala na ang mga teachers natin at mga volunteers natin dyan sa Kids Collective, sa Little Legend ay mga anointed. Sila ay hindi babysitting lamang o inaalagaan ng yung baby. Dinidisciple po sila. Tinuturuan po sila upang sa ganon, hindi po nila maiwanan o iiwanan ang katuwiran at prinsipyo na kanilang natutunan dito sa iglesia. Kayo po ba ay nagpapasalamat sa Panginoon diyan? Yan po ang bubuhusan natin ng resources. Diyan po tayo gumagastos. At wag po kayong mag-alala, wala pong padding. Wala pong overpricing. Hallelujah. Hindi po tayo mag-overprice. Nagpapasalamat tayo sa Disrupt High na nagkaroon ng opportunity rin na mag-minister sa Montemlupa High School. 14,000 mga estudyante. May opportunity po tayo na mag-witness sa mga campuses dito sa ating area. Nagpapasalamat tayo sa Connect Team, purihin ng Panginoon, na siyang patuloy na nagpa-follow up sa mga bagong tanggap doon sa mga nakakilala sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga life groups. Sino po ang kabilang sa life groups dito or nais nang maging kabilang sa life group? Mga kapatid, ang life groups, ang isa sa nagiging magandang sandigan o magandang community upang tayo ay magkaroon ng interaction, pagkatuto sa kanyang mga katotohanan at magpanalanginan. Nagpapasalamat tayo sa
coffee night. Ito po ay ang mga couples na nagpo-fellowship, na di-disciple, na tuturuan kung papaano po mamuhay bilang isang tapat na asawang lalaki at tapat na asawang babae. At hopefully, sa biyaya ng Panginoon, sila po ay lumakad ng may katuwiran sa kanilang relationship sa Panginoon. Sa Friday night ng young adult, salamat sa Panginoon sa mga young adult na kung saan ay almost majority ng ating congregation ay young adult. At meron po tayong young adult night. Ito, nagpapasalamat po tayo sa Jubilant. Hallelujah. Palapakan nga po natin ang lahat ng mga Jubilant. Hindi po natin sila tinatawag na mga senior citizen. Ang tawag ko po sa kanila ay senior high. Sila ang bagong senior high ng church na ito. Masigasig, masaya. At laging nakikinig kay Pastor Joey, hindi sila natutulog habang nakikinig kay Pastor Joey. Dinidisciple sila every Wednesday. In fact, mayroon pa nga sila mga Zumba, ano ba tawag doon? Jumba kasi Jollibee, Jollibee tuloy? Jubilee, Zumba. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo sa mga pastor natin. Sino po nagpapasalamat sa mga pastor po natin? Purihin ang Panginoon. Palapakan nga po natin ang ating mga pastors, leaders. Salamat sa Panginoon na ang mga pastor natin ay hindi kinakailangan mag-networking para kumita at mapakain ng kanilang pamilya o kaya ay magtinda ng mga bago, anuman ang kanilang dapat na maging negosyo para lang matugunan ang kanilang pangailangan sapagkat sila po ay tinutugunan dito sa church at ngayon ay naifo-focus nila ang kanilang tunay na pagdamay, pag-minister. Wala po silang ibang mga sideline, kundi ang focus talaga nila ay sa ministry ng Panginoon. Sino po nagpapasalamat ng mga pastor natin ay laging available 24/7. Hallelujah. Lalo na si Pastor Cyrus, hindi po yan mawawala kailanman. No? Biro ko lang, ano po. Ano ko pong ibig kong sabihin? Naaalagaan po natin ang ating mga pastol. At habang naaalagaan po natin ang ating mga pastol, patuloy po tayong aalagaan ng ating mga pastol. Can you say amen? At nandito sila para sa inyong pamilya, sa mga families. We are ready to always pray for you, minister to you. You know what, mga members of mga taga New Life family, we are here not just to entertain you. We are here to live life together with you. Ang sabi nga nila, we are just here to live a life, not just to entertain you during Sundays. We want to connect with you. We want to know you. We want to pray for you. Ngayon, of course, hindi lang iisang pastor ang kaya nun. Kasi kung ang iisang pastor lang ang may kakayanan nun, baka po madali ang buhay ng pastor, di ba? Pagka lagi natin, asan na ba si pastor? Itong wake dito, bakit walang nagwi-wake dito? Asan na si pastor? Yung pala yung dapat i-wake na si pastor kasi wala nang tumutulong sa kanya, no? Pero salamat sa Panginoon, sa New Life, marami ang tumutulong sa pastor. Palapakan po natin ang Panginoon, di ba? Mga life group leaders natin, mga volunteers natin, purihin ang Panginoon. Papasalamat tayo, may pre-marriage din po tayo. Na kung saan yung mga gustong mag-asawa, nagpaplanong mag-asawa, di po ba? Meron po ba rito? Nagpaplano mo. Meron po tayong seminar para sa inyo. At hopefully, makatulong yung pre-marriage seminar para wag na kayong mag-away pag kayo ay kinasal na, di po ba? Hopefully, pero nag-aaway pa rin eh. Tama pa ba yun, Abby o James? Hindi na kayo nag-aaway, di ba? Di ba? So, meron po tayong marriage counseling kung nag-away man sila, di ba? May weddings po tayo. Meron po tayong baby dedication. Meron po tayong baptismal. Meron tayong hospital visitation. Meron po tayong wakes. Mga funerals. Ang dami po natin ginagawa. Buong isang linggo.
Sabi nga ni Pastor Paul, ang church na ito ay committed. From womb to tomb. Sabi nga nila, no? Hindi, hindi naman dapat ganon. Yung sinasabi nga nilang, blessing, you're blessed coming in and blessed going out. The church is committed to serve you. Can you say amen? Ibubuhos natin ang ating kakayanan, ang ating pananalangin, ang ating pag-i-encourage, ang ating pag-i-inspire, ang ating pagtuturo, lahat ng dapat nating gawin bilang mga pastor ng iglesyang ito, gagawin natin sapagkat nais po namin ituon ang aming panahon, ang lahat na nandito sa church ay makaranas ng pagkilos ng Panginoon at ilalaan po namin ang aming time, ang aming talent, ang aming treasure para alagaan ang church na ito. Can you say amen? Kanina pong umaga, meron po tayong leader ng youth, si Andre. Dito ba si Andre Lagdameo? Si Andre po ay isang, naabutan ka po siya, baby pa po siya noon. Dala-dala ng kanyang nanay dito sa church. At ang sabi niya kanina, nagbigay siya ng message, ako'y nagpapasalamat dahil kabilang ako sa isang church na kinamulatan ko na. At lumaki siya dito sa church na ito. Kinamulatan niya na ang kanyang lola, si Sita Fernandez, ay nagpipreach sa church na ito. Kinamulatan niya na siya ay na-disciple sa church na ito. Ngayon, isa siya sa mga anointed leader ng young people at future leader ng church na ito sapagkat naniniwala tayo na ang pagdi-disciple ay nagsisimula mula sa kabataan at mananatili po tayo dito. Can you say amen? Hanggat hindi pa nagra-rapture, hallelujah! Tayo po ay mananatili rito para magsilbi at maglingkod. Una sa Panginoon, pangalawa sa inyo. Can you say amen? Meron din po tayong extension service sa Las Piñas. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga workers natin. Nagpapasalamat tayo kay Pastor Rayan at saka si Arlene na nangunguna doon at sila Pastor Heidi, Pastor Paul Giage, at talaga namang ang mga volunteers na ito. At tayo po ay nagrenta ng cinema at ng space sa Robinson. Para nang sa ganon, yung mga a-attend dito, hindi maka-attend dahil wala ng parking, makaka-attend pa rin sa Robinson. Can you say amen? So wala po kayong dahilan para sabihin nyo, ang hirap mag-park sa Alabang New Life. Hindi po. Meron po tayong Robinson. Pwede po kayong umattend doon. Hindi po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Si baka ka po meron po tayong tinatawag na impact ministry. Ito po ang marketplace discipleship meeting for business owners, startup entrepreneurs, professionals, na ang nais ay ipahayag kung sino ang Panginoon sa kanilang spheres. Alam niyo po bang ang mga business people, hindi po namin kayang puntahan ang inyong pinupuntahan. Hindi po namin kayang impluwensyahan ang inyong nai-impluwensyahan. Pero kaya po namin kayong turuan kung paano po ninyo ma-impluwensyahan at hindi lamang para managana sa inyong business, kundi magkaroon kayo ng purpose at significance kung bakit mayroon kayong business. Mga kapatid, kayo ay pagyayamanin at kayo ay pagpapalain upang maging ano? Upang maging pagpapala para sa iba. At mga kapatid, hindi lang pera ang pagpapala. Ang pinakamalaking pagpapala na pwede nyong ibigay sa inyong mga empleyado, sa inyong mga tao, ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan at personal na relasyon sa Panginoon. At pasasalamatan nila kayo dahil sa hindi ninyo kailanman ikinahiya na bagamat kayo ang manager, kayo ang presidente, kayo ang business owner, pero nandun kayo at dinidisciple ninyo ang inyong mga tao, ang inyong mga empleyado, at napapagpala ang kanilang pamilya, at higit sa lahat, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Ano ang pinaka most fulfilling and satisfying na pwede nating makuha sa mundong ito, mga kapatid? Hindi pera, hindi mamahaling sasakyan, hindi, kayamanan sa langit. Ang sino mang nag-iipon ng kayamanan sa langit, doon nila makikita ang kadahilanan kung bakit sila pinapayaman ng Panginoon. At ano ang kayamanan sa langit? Kaluluwa, mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. So, ang ginawa po natin dito sa Impact, kasama si Brother Joey, ay meron po tayong partnership sa John Maxwell at ginagamit po natin ang Beyond Success. Ito po ay John Maxwell program na kung saan ito po ay isang seminar. At nakita po natin, napakaraming seminar. Sino po naka-attend dito ng Beyond Success at nagiging facilitator ng Beyond Success? Ginagamit po ito bilang seminar sa mga kumpanya at itinuturo kung ano ang kanilang magiging katagumpayan at hindi lang pagiging matagumpay, kundi ano ang kanilang significance. Bakit sila pinayaman ng Panginoon? Bakit sila pinagtagumpay ng Panginoon? So we equip and mobilize Christians to reach out and touch people's lives sa pamamagitan ng Beyond Success Curriculum, isang training program, at humigit kumulang 3 milyon na ang naaabot at naliligtas dahil dito sa Beyond Success program na ito. Hindi po ito isang religious, preachy seminar. Kasi ang ating mga companies, kilala na si John Maxwell bilang isang leadership guru sa business world. Pag narinig nila, at mahal po ang seminar ni John Maxwell. Pero kapag ino-offer po natin ito, ito ang nagiging paraan para maka-reach out tayo sa ating mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo sa New Life Training Center. Palakpakan natin ang ating mga directress, ang ating mga staff. Ito po ang Bible School natin, na kung saan tinitrain po natin ang mga susunod na mga pastor, ang mga susunod na manggagawa, o ang mga susunod na mga business people, na kung saan ay may pagkatakot sa Panginoon. Meron po tayong school extension sa iba't ibang lugar, at meron tayong mga online classes sa iba't ibang bansa. Well, i-mention ko na rin po ang New Life Community Care Foundation. Ito po ang isa sa ginagamit natin upang kung may kalamidad, tayo po ay makapagbigay ng tulong kaagad. Meron po tayong kitchen truck na ginagamit po natin. Katulad po ng kapag kami nasunugan, ano po nangyayari? Wala po silang kaldero, wala silang lutuan. Pero kapag dumating tayo doon, hindi po tayo nagbibigay ng sardinas, hindi po tayo nagbibigay ng, anong tawag doon, yung mga noodles na lulutuin pa. Nagbibigay na po tayo ng luto na pagkain. Kanin, adobo, masasarap po. Hindi lang po sardinas, kundi talagang pagkain na kung saan ay makakain sila kasi wala silang lutuan. Nung una pong na-start ang church na ito, unang taon pa lamang ng New Life, napunta na po ang mga team sa Pinatubo. Malala po nyo yun? Yung Mount Pinatubo eruption. Yan po ang pundasyon ng pagtulong sa panahon ng kalamidad sa church na ito. Tumulong din po tayo nung panahon ng mga Undoy. Naalala nyo po yung Undoy na bumaha ang buong Metro Manila, na halos meron po tayong tinulungan dito sa Muntinlupa. Hanggang dito ang tubig. Grabe, ha? Sabi nga ni Pastor Paul, kasama kasi si Brother Rico eh. Bagamat si Brother Rico ay katamtaman ng tangkad, katamtaman mga kapatid, ha? Huwag niyo akong isusumbong, okay? Katamtaman, pero kinakailangan siyang tulungan kasi hanggang dito ang tubig ni kay Pastor Paul, no? Pumupunta po tayo sa pagtulong sa Northern Luzon, yung Itogon landslide. Talagang nagbibigay po tayo ng tulong at pagkain. Malala nyo po yung Yolanda.
Doon po nagsimula actually ang ating kitchen truck. Nung si Reverend Kim, isang kaibigan natin sa South Korea na pumunta rito, sabi niya, makakapagpakain ako ng kahit 10,000 tao. Sinasabi niya ito sa DSWD, hindi sila makapaniwala. Hindi pa siya makapag-English na maayos. Kaya ayaw siyang paniwalaan ng DSWD. Pumunta dito sa church. Pinakinggan ni Pastor Paul. Doon po nagsimula na kung saan umabot sa 1.5 meals ang ating napakain sa Yolanda dahil lamang sa kitchen truck na iyan. Maraming nagulat. Paano nyo nagawa yan? Alam nyo kung nakakapagpakain si Jesus ng 5,000 tao, lalaki, out of miracle. Mga lalaki lang yun, ha? Wala pa yung mga babae at mga kabataan. Pwedeng gawin ng Panginoon yon at pwede niyang gamitin ng church. Can you say amen? Basta lamang magamit ang pera at ang resources ng tama. Gamitin ito para talaga sa tao. Pag sinabi natin pang-feeding, gagastusin talaga ito sa pang-feeding. Pag sinabi nating hot meals, talagang magbabayad tayo ng tama. May mga resibo po yun at pwede po yung i-check ng BIR at lahat ng mga nagbubuk, anong tawag noon? Audit. Ang ating pong books ay lagi pong ino-audit ng BIR, ng SEC. Malinis, maayos, at kailanman ay makikita nilang lahat ng pera na ibinibigay ng miyembro dito sa church ay napupunta sa dapat puntahan. At yan ay sa pagtulong sa mga tao at para sa kaligtasan ng kaluluwa ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Meron po tayong feeding program sa Tondo. Tayo po ay nakipag-partner sa Mercy Chef itong nakaraang bagyo sa Babuyan at Calayan Island. At tayo po ay hanggang sa dulo, mula Batanes, Babuyan, hanggang Hulo. Kung tayo bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, tutulong po tayo. Nakipag-partner po tayo sa Metro World Child 25 years ago. At sa ngayon po, ang Metro World ay may 1.7 million na nire-reach out na sidewalk Sunday school every Saturday. Purihin ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. At ito po ang sa akin, pinakamalapit sa puso ko po ito. Pakita po natin ang ating mga New Life churches sa buong Pilipinas. Yan po ang mga network churches natin mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At ang church po sa Alabang ay main church. Pero naniniwala po tayo na ang calling natin ay hindi lamang manatili dito sa Muntinlupa. Tinatawag tayo ng Panginoon para mag-establish ng strong local churches all over the Philippines para kung anong ginagawa natin dito ay ma-multiply sa buong bansa. Purihin natin ang Panginoon sapagkat kung nasaan ang iglesia, mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung nasaan ang iglesia, nandoon ang pagkilos ng Panginoon at gagamitin niya ang kanyang mga anak. At hindi lamang po mga official New Life Network churches, ito mga network churches na ito po ay nanganganak din. So ipinanganak po natin yan, nanganganak sila ng mga outreaches ngayon na sa mga susunod na taon ay magiging New Life churches na rin. So nanganganak tayo at ngayon sila ay matured na, nanganganak sila at ang multiplication ng strong local church ay patuloy na lalago sa ating bansa. Can you say amen? Mahal niyo po ba ang Pilipinas, mga kapatid? Mahal po ba natin ang bansang Pilipinas? Kung mahal natin ang bansang Pilipinas, ang pinakamagandang pamamaraan para mahalin ang bansang ito ay magtayo tayo ng kalipunang nagangaral ng salita ng Panginoon at ang may pagkilos ang Diyos at magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa. Can you say amen?
May iba't ibang churches po tayo sa iba't ibang bansa rin. Meron po tayo sa Sydney, meron po tayo sa Nepal, meron po tayo sa Vietnam. Kung meron tayong mga picture doon, yung mga network churches natin sa international na mini-minister natin. Tingnan niyo po ito. Kailan lang ay nag-celebrate ang Tondo ng 25 years. Sa Tondo po yan, mga kapatid. 3,000 ang kanilang miyembro. 6 ang kanilang mga services. Sa Tondo, air condition ang kanilang pinagsasambahan. Gumagawa po tayo ng kasaysayan sa Tondo, mga kapatid. 45 years ago, pumunta si Pastor Paul sa Catbalogan. Yan ang unang lugar ng kanyang ministry. Nag-celebrate sila ng 25 years bilang church at makita nyo rito kung gaano karaming tao ang miyembro ng New Life Catbalogan. Ilang linggo, nag-celebrate tayo sa New Life Tanza. 25 years. Ito po yung church na sinimulan po namin sa Tanza, Cavite, sa isang maliit na bahay. Kailan lang po nag-celebrate ng 25 years at yan po ang kanilang mga members. Palapakan po natin ang Panginoon. Si Pastor Gerson at ang ibang mga pastors sa Mindanao pumunta sa Indonesia. At sila ay nagkaroon ng revival sa Indonesia. Maraming nangyayari. Maraming pagbabago ang nangyayari sa bawat bansa. Hindi lamang ito nangyayari dito sa Maine, kundi sa ating mga network churches. Nagpapatayo po tayo ng mga building para sa mga churches. Tumutulong po tayo para ipatayo ang church sa Cadiz. Meron po tayong church sa Cadiz na kung saan naka-acquire po sila ng 1.5 hectare property upang makapagpatayo sila ng building. Nagpapatayo ang Surigao ng kanilang church building sa Surigao City. Nagpapatayo ang Cagayan de Oro ng kanilang church building. Magpapatayo ang New Life La Trinidad. Magpapatayo rin ang New Life Calibo. Magpapatayo rin ang Calapan, mga kapatid. Iba't ibang network churches mula sa isang house church, mula sa nagre-renta na church. Nagpapatayo po tayo ng building, bumibili po tayo ng lupa sapagkat naniniwala po tayo na ang church, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, at least yung kaapu-apuhan natin ay magkakaroon ng church na kanilang pagsasambahan. Kung may picture kayo sa New Life Vietnam, Myanmar, Nepal, India, Nagaland, Canada, Spain, outreach natin sa Dubai, sa Sydney, outreach ng New Life The Forts sa Bahrain. Mga kapatid, saan napupunta ang inyong tithes and offering? Ito po yan. Palapakan po natin ang Panginoon. Itong October ng last week, magkakaroon po tayo ng Pastors Conference. Sabi nga ni Pastor Paul, ito ang kanyang pinakapaboritong event for the year dahil ang ating kapamilya, ang ating mga mahal na pastor, mula sa iba't ibang syudad, iba't ibang lugar, ay pupunta po rito. Mayroon po tayong video. Panoorin muna natin itong video na ito at magko-closing na po tayo. There is no way for us to get a revival fire but from God Himself. The only revival worth having is one kindled by a live call from the heavenly altar. We need the flame that only God can send. It
ignited through the desperate prayers of even a few who cannot bear to see the church remain as she is. October 28 to 31, ang tema po ay Legacy of Faith. Paano natin ito maipapasa sa susunod na henerasyon ang ating sinimulan dito. Maalala ko pong dapat banggitin ko po ito. Nung sinimulan ni Pastor Paul na i-build ang building po ito, kita nyo naman sa video. Sabi ng Panginoon sa kanya, nais kong i-build mo ang New Life Church bilang Filipino church. Ang ibig sabihin, wala pong dolyar na ginastos upang ipatayo, bilhin ang lupa, ang property at ipatayo ang building na ito. Ito pong facility na ito na atin pong ginagamit ngayon ay isang Filipino-funded building. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi po siya pumunta sa Amerika dahil siya ay Amerikano upang mag-solicit at magdala ng resources, sponsorship para ipatayo ang building na ito. Hindi. Sabi ng Panginoon sa kanya, the only foreign aid that will come in this house is the heavenly foreign aid. Ang Diyos ang magsusupply dahil sa pagbibigay ng mga Pilipino, ng mga taga New Life, na itayo ang building na ito. Sapagkat sabi ng Panginoon, palapakan po natin ang Panginoon, sapagkat ang sabi ng Panginoon kay Pastor Paul, nais kong maging isang patotoo ka upang ang sino mang pumunta rito, whether sila'y galing sa Northern Samar, sa pinakaliblib na lugar sa Mindanao, ang Diyos ng Alabang ay Diyos din ng Northern Samar, Diyos din ng mga nasa liblib na lugar. At kung kaya ng Panginoon na i-provide din dito, kayang-kaya rin i-provide ng Panginoon ang inyong pangangailangan sa inyong probinsya. At yon ang naging commitment ni Pastor Paul. Lahat po ng ginagastos natin ay dahil sa inyong matapat at committed na pagbibigay, pagiging tapat sa Panginoon. At nakikita nyo kung saan napupunta ang inyong ipinibigay. Hindi ko po makakalimutan din ang ating mga staff, ang accounting, ang media, ang admin, ang engineering team, ang mga assistants po natin. Of course, salamat sa Panginoon sa mga security guards, sa housekeeping natin. Palapakan po natin ang ating mga security guards, janitors, housekeeping, 5 and 2 staff. Kung wala pong naglilinis sa CR natin, wala po tayong magagamit na CR. Sabi nga ni Pastor Paul kaninang umaga, pagpupunta kayo dito sa church at medyo number 2 kayo. Napunta kayo sa CR, walang tissue. Ang pinaka-importanting tao ay hindi yung pastor, kundi yung janitor na nagpo-provide ng tissue doon sa CR.
Kaya kung wala sila, wala po tayong magagamit na maayos na palikuran. Pero lahat ay mayroong parte. Nakikita man o hindi, maliit man o hindi, lahat tayo ay sama-sama. At mga kapatid, sa inyong paglilingkod, sa inyong pagbibigay, kasama kayo sa ginagawa natin dito sa church na ito. May magandang narinig ako sa isang sinihan. What we do in life echoes for eternity. Ang ating ginagawa rito ay hindi lamang magkamal ng bilyon o ng milyon. Ang ginagawa natin dito ay magdala ng kaluluwa sa langit. At yan po ang ating patuloy na gagawin. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Nais kong basahin po ang Philippians chapter 4, verse 11 to 20 sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan kong masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano ako maghikaos, alam ko rin kung paano ako managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog, ang magutom, ang managana, ang maghirap. Ang lahat na ito'y nagagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. At alam na ninyo, mga Pilipino, mga taga-Filipos pala. Pwede rin, ilagay na natin. At alam nyo, mga taga-New Life na mga Pilipino. Amen? Na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin sa lahat ng aking pangailangan. Nang umalis ako sa Macedonia, nang ako'y nagsimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit na pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad ko na laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat na makaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng isang mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ibibigay niya. Ibibigay niya ang inyong lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin natin ang ating Diyos at Ama na magpakailanman. Amen and amen. Yuko po natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Nais ko rin po na anyayahan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Isang maiksing pananalangin at isang taimtim na pananampalataya ang kailangan mo lang, kaibigan. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, mananalangin tayo. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon? Habang lahat ay nakayuko at nais ko pong manatili po kayo sa inyong mga upuan. Kayo po ba ay nais tumanggap sa Panginoon? Itaas niyo lang ang iyong kanang kamay at tutulungan kita sa panalangin. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin ito at gawin niyong personal at taimtim sa inyong puso at sabihin ninyo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita, maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan. Ngayong araw na ito, ako ay susunod sa inyo. Ako ay isang anak ninyo.
at ako ay ligtas na at pupunta na sa langit. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.